So, ang next lesson natin mga Lodi Cakes ay ang tinatawag na time-based liquidity. So, sa last lesson, ang pinag-aralan natin is yung liquidity, no? And ang sabi ko sa inyo, liquidity is makikita yan everywhere. Kahit anong oras, kahit anong time frame, no? Kahit anong chart, no? Makikita natin merong laging liquidity sa market. Pero hindi lahat yun ay i-anticipate natin. So, ang gagawin natin is hihimayin natin, hahanapin natin yung pinaka-importanting liquidity na posibleng kunin ng market. Okay? So, ang time-based liquidity from the word time-based, meaning nakadepende sa oras. Okay? So, itong time-based liquidity, ito yung pinaka-easiest and obvious liquidities na makikita mo sa market. As in po, pagpunta ka lang doon sa time frame na yun, makikita mo na kung nasaan yung liquidity na yun. Okay? So, ito yung tinatawag nating draw on liquidity or yung DOL. And most of the time, maririnig nyo to sa mga lessons natin. So, kapag sinabi natin yung isang liquidity ay draw on liquidity, it means ito yung area na kung saan most likely aabutan ng market or magiging target. Okay? So, for example, nandito yung ng resistance natin, tapos nandito yung market. Tapos, ang sabi natin, this is our draw on liquidity. Meaning, kapag umangat yung market, ito yung magiging target natin. So, pag nakita natin na ito yung target natin, most likely, ang magiging bias natin sa time frame na yun ay bullish. So, anytime na magkakaroon ng ganyan yung market, nakakapag-anticipate tayo ng potential positions, no, papunta dun sa liquidity na yon. Kapag na-identify natin kung nasaan yung liquidity o drawn liquidity natin, ma-anticipate natin yung direction of the market. Sabi ko nga sa inyo, kung ito yung naging drawn liquidity natin, then that means kahit anong gawin ng market, hindi magre-reverse ito hanggat hindi niya makukuha yung draw on liquidity. Sa ganung paraan, hindi tayo maliligaw kung aangat pa ba yung market or bababa na. So, this is the point where majority of our positions will secure profits. So, ito yung area kung saan nagiging take profit nila to. Kapag ganon, most likely, nagkakaroon ng reversal dun sa drawn liquidity. Okay? So, you don't have to plot them all, no? Itong mga babanggitin ko. Only the obvious liquidity will be our point of interest. And, ipapakita ko sa inyo yun mamaya. So, una is, meron tayong tinatawag na candle base. Okay? So, ang candle base, ito yung pag pumunta tayo sa time frame na yon, makikita kagad natin kung nasaan yung highs and low. So, for example, yung previous monthly high and low. So, pag pumunta tayo sa monthly time frame, kung ano yung pinaka-highest point niya base sa weeks or kung wala man siyang weeks na kung saan siya nag-open and close. So, for example, ayan, nag-open, yan yung candle natin. Ito yung highest niya. Pag nasa monthly time frame tayo, each candle, nagre-represent yun ng monthly candle. So, isa-isang buwan na yun. For example, ito, sabihin natin November, ito yung high of November. And ito yung low of November. So, sa loob ng time frame na to, sa loob ng buwan na to, sabihin natin December na, pag nakita natin umangat yung market, most likely, ito yung magiging target niya. Okay? So, ganun din sa weekly tsaka sa daily. So, meron din tayong previous weekly high and low. Meron din tayong previous daily high and low. Siyempre, nakadepende ito sa strategy nyo kung kayo ba yung mag-scalping, kayo ba yung magde-day trading, magsiswing, no? So, time is fractal. So, kahit ano pa yan, kahit yung monthly pa yung tingnan nyo or yung daily, pare-pareho lang yan, pareho lang yung galaw ng market sa kahit anong time frame mga lods kasi nga, time is fractal, okay? Ibig sabihin, pare-pareho lang yung galaw, kahit anong saan kayo tumingin ng time frame. Now, meron tayong tinatawag na market session base, or ito yung pinag-aralan natin mga market sessions. So, ito yung Asian high and low, ito yung London high and low, ito yung New York high and low. So, yung Asian high and low, meron tayong Asian range. Okay? So, ang Asian range natin is from 7 p.m. EST hanggang 12 midnight EST. Okay? So, EST pa rin tayo, yung time zone natin. Yan yung Asian range natin. Okay? So, basically, sa loob ng 7 p.m. to 12 midnight, no, sa loob ng box na yon, kung ano yung pinaka-highest point, yun ang magiging Asian high natin. Kapag ano yung pinaka-lowest point, yun yung pinaka-lowest point sa loob ng Asian range na to. And meron din tayong London high and low. So, yung London range naman natin is midnight,
no, 12 midnight ng EST hanggang 6 a.m. EST. Okay? Yan. So, yan ang ating London range. Now, dun naman sa New York high and low, actually, hindi ko to masyadong ginagamit. No? Hindi ko to tinitake kasi usually, ang New York high and low, kinukuha lang to during Asian session, which is hindi ako nagtitrade ng Asian session, pero for our knowledge lang, ang alam ko na New York session, New York range natin is from 6 a.m. hanggang 12 p.m. or yung lunch natin. No, yan yung ano natin, yung range natin. Sa loob ng mga time na yan, kung ano yung pinaka-highest and lowest point nila, then yun yung highs and low natin. Okay? So, dito naman sa quarterly cycle theory, I'm not sure kung tuturo ko pa to sa inyo, pero basically kasi another strategy na to, pero gusto ko lang siyang isama dito sa time-based liquidity para may idea kayo, no? So, yung quarter cycle theory, no, hinati yung New York session sa tatlong box, no? Meron tayong 6 a.m. to 7:30 a.m. Basically, ang quarter cycle theory, no, is 90-minute cycle. And I'm not sure kung may tuturo ko to sa inyo kasi actually hindi naman ito yung strategy ko. Gusto ko lang i-share sa inyo, no. So meron tayong 6 a.m. to 7:30 a.m. EST din to, no. Tapos meron din tayong 9 a.m. hanggang 10:30. Itong tatlong yan. Okay? Pero magfo-focus tayo dito. Most likely sa candle base. No? So market session, siguro Asian high and low, no? Yung London high and low, I'm not sure, pero tuturo ko sa inyo, no, kung paano ano yan. So nandito tayo ngayon kay USD shift franc, no? So USD CHF, and nasa daily time frame tayo. Okay? So siguro mag-monthly na muna tayo, okay? No, monthly. Dito sa monthly time frame, no? Makikita nyo na yung highs and low ng monthly. So, for example, itong candle na to, which is in November, nakikita nyo yan. Ito yung week natin. So, this will be our swing high monthly. Tapos, this will be our swing low monthly. Okay? So, ayan, nakita nyo na meron na tayong range. Meron na tayong swing high, meron na tayong swing low. Same thing din sa previous month. Okay? So, ayan, no? October. So, ito yung previous month high. No? Ito yung previous high of the month. Tapos, ito yung previous low of the month. Now, pagmasdan nyo mabuti, no? Naglo-load na, medyo mabagal yung market, natin, internet. Pero pagmasdan nyo mabuti, mga lods, napansin nyo na yung October low ay nakuha. So, yung sa highs and low, mga lods, no, sa isang buwan or sa isang araw or sa isang linggo, hindi kinukuha kagad yung dalawa. Na nakuha niya yung low of the month, doesn't mean na magre-reverse ito tapos kukunin niya yung high of the month. Hindi ganoon yun. May times na nangyayari yun, pero ibig sabihin, malakas yung galaw ng market during that time or napakalapit ng liquidity na yon. Okay? Pero most of the time, isa lang ang nakukuha nila. No? Kasi kapag walang nakuha, mga lods, no, if ever na sabihin natin hindi nakuha tong low of the month, hanggang dito lang siya, then masasabi natin consolidated yung market. Okay? Kasi kung hanggang dito lang yung candle na yon, meaning yung sa lower time frame nito, no, or sa daily time frame, makikita nyo na up and down lang yung market and walang direction. And kapag nangyari yon, kapag ganun yung mayroon tayong tinatawag na inside bar candle, then most likely, mahirapan tayo sa daily bias natin. Okay? Although, tradable pa din siya, no? Pero ang inano lang dito is, minsan lang naman mangyari yon kasi tingnan nyo, no? Kung babaktasin yan, itong September, ito yung September low, tas ito yung September high. Kung makikita nyo, nakuha yung September high nung October. Noong October, lumipad siya, kinuha yung high of the month ng September. Tapos tingnan nyo, pagkakuha, biglang bumaba yung market. Okay? Dito siya nag-open. Not sure kung ano yung una niyang kinuha, pero ito yung kinuha niya. Tapos kung titingnan nyo din dito, ito yung low of the month noong August. Tapos, ito yung high of the month noong August. Nakita nyo, kinuha din niya yung
high of the month. So kung mapapansin niyo sa loob ng candle, kung sabihin natin tapos na yung August, September na tayo, ito yung opening ng candle ng September, alam natin na meron tayong liquidity na pwede niyang kunin dito. So it's either magbe-break of structure, magde-displace yung market papunta sa taas, tuloy-tuloy siyang angat, or magre-reversal. So nakadepende pa din yan sa confirmation natin sa baba. So monthly time frame to mga lods, usually hindi naman masyadong ginagamit to unless talagang higher time frame trader kayo. Pero kung titingnan nyo maigi, no, ayan, no, kinagkukuha nila yung mga liquidity. Ayan, no. So kung mapapansin nyo dito, 3 buwan hindi nakuha yung high. Actually, hindi lang 3 buwan, kundi 1, 2, 3, 4, 5. So 5 months hindi nakuha yung liquidities. So meaning maraming nagshort dito. No? So kung kung positional trader kayo, merong mga nagshort dito na hindi nakukuha na ng stop loss. That's why nung pagdating ng September, nagpump yung market, kinuha niya lahat ng liquidities na yan. So tandaan nyo, time is fractal. So kung ano yung nakikita nyo sa monthly time frame, nangyayari din yan sa weekly, sa daily. Okay? So punta tayo sa daily time frame, no? Same thing lang din yan sa weekly, no? Makikita niyo pagpunta kayo sa weekly, ito, makikita niyo ito, for example, itong week na to, tapos ito yung high of the week. Kung mapapansin niyo, kinuha niya to, bumaba, kinuha niya, tapos ito naman, ito yung high niya, no? Ito yung high, tapos ito yung low. Ito wala siyang wick. So ang gagawin nyo is yung yung closing candle niya. Kung kikita nyo yung low na yan, nakuha din ng wick na to. Tapos ngayon, umangat siya. No, ito yung high ng wick na to. Tapos ito yung low ng wick na to. Nakikita nyo ba? So ito yung low. Okay? Tapos nakita nyo, itong part na to, kinuha niya yung previous high. So sa lower time frame, sa daily, sa H1, magiging draw on liquidity natin yung mga yan. So, minsan lang yung mga scenario na kung saan walang natitaken out na highs and low. As in, every week, every day, laging nakukuha yung previous day high. Okay? So, kung hindi nakuha yung previous day high na to, may chance na yung previous day low yung kukunin nila. So, ganun lang yun. Depende pa rin yung kung ano yung bias natin. No? So, for example, punta tayo sa daily low. Tapos, mag-move tayo sa lower time frame. So, for example, ito daily time frame tayo, no? So, for example, sabihin natin magsisimula tayo sa Monday. So, ito yung last Friday. I-plot ko lang, no? So, ito yung K. So, natapos na, napinlat ko na yung daily high and daily low, no? Kung mapapansin natin, kung zoom in natin mga lods, tingnan nyo dito. Simula Monday, November 6, umangat siya hanggang November 13. Tingnan nyo yung daily high. Pinagkukuha, no? So, yung high neto, nakuha dito sa candle na to. Yung high neto, nakuha sa candle na to. And so on and so forth. So, if, no? Kung dahil alam natin, kung sabihin natin, bullish yung bias natin dito sa time frame na to, no? If nagsipag long position kayo, tas yung target nyo lang is itong mga daily high, always na always matitake profit yung positions nyo. Okay? So, hindi naman ganun kadali. Alam niyo, sabi ko naman sa inyo, hindi naman ganun kadali, no? Sa trading, no? Hindi naman basta-basta magbabay ka lang, target mo na is daily high and low. Meron pa din tayong mga strategy na ipapasok. Pero, ang gusto ko lang ipakita muna sa inyo kung gaano ka-consistent yung pagkuha nila ng mga time-based liquidity. So, pupunta tayo sa lower time frame nito. Ayan. So, nasa 1 hour time frame tayo. So, kung magsisimula tayo dito, mga lods, no? Kung mapapansin nyo, noong nakuha na yung previous day low, ito, sa area na to, tingnan nyo nangyari, nag-reverse yung market. Ngayon, pagka-reverse niya, tingnan nyo, saan siya pumunta? Umangat, tapos anong kinuha niya? Daily high. Gets nyo? So, nung kabilang araw, kinuha naman niya is yung daily high. So, basically, kung maglo-long position tayo dito, no, ang nagiging target natin is yung daily swing high. No? So, yun, kapag yung execution time frame nyo is yung 1 hour. Okay? So, nakadepende pa rin yan sa klase ng strategy nyo. Pero, tingnan nyo maigi. No? Kung dito, after nyo makuha yung daily swing high, naglaro siya, it means, mahina yung downtrend natin sa part na to. Now, kung mapapansin natin dito, sa area na to, hindi kinuha yung daily swing low.
So, ano ibig sabihin nito? Bakit pababa na siya no? Mababa na siya tapos di niya pa kinuha tong daily swing low. Nangyayari talaga yan, especially kung yung market natin is still on bullish order flow. For example, pag sinabi natin bullish order flow, ang ibig sabihin nun, malakas pa yung mga buy positions natin. Mas malakas pa rin ang mga bumibili compare sa mga nagbebenta. Kasi kung mapapansin natin dito, tinamaan niya yung daily high, sobrang lakas ng displacement, no, bumaba siya. It means marami nag-accumulate sa position na to and na-induce yung market na mag-take profit dito. Okay? So, yun yung sinasabi ko na hindi lang siya basta-basta kukunin niya to. That's why may papasok pa rin tayong strategy dito. Ayan, tapos, anong nangyari? Umangat siya, nagkaroon ng consolidation dito, tapos nag-create na ulit ng another daily high, bumaba, tapos kung mapapansin nyo, hindi kinukuha yung mga stop loss dito. Basically, marami mga nag-buy dito, nag-engineer ng liquidities yung smart money. So, pag sinabi ko namang engineered liquidities, pag-usapan din natin yan sa mga future lesson. Ibig sabihin nun, gumagawa sila ng area na kung saan mapipilitan ng mga retail money na bumili. Nakala nila every time na-touch yung trend na to is umaangat. So, tulad nun, umangat, tapos nangyari, kinuha yung previous daily high natin. So, after nyan, tingnan nyo nangyari, nagkaroon na tayo ng reversal. So, dito sa part na yun, nag-reverse yung pera natin, bumagsak, sobrang lakas ng bagsak niya, at pinagkukuha niya yung engineered liquidities. Tingnan nyo, kinuha na niya yung previous daily low. After niya kunin yung previous daily low, ano nangyari? Nag-reverse ulit yung market. Now, nag-create ng daily low, hindi kinuha, engineered liquidities na naman. Tapos, ano nangyari? Kinuha yung daily swing high. Okay? Kasi marami nag-short dito, then kinuha yan. Okay, nagme-make sense ba? Ngayon, ito, hindi nag-reverse yung market, nagkaroon tayo ng displacement, no? Kasi sobrang lakas ng momentum ng candle na to, binasag niya yan, then nag-consolidation, kinuha ng candle na to yung highs ng previous day. Okay, tapos nakita nyo yan, rejected, reverse, market pababa, no? Now, hindi niya pinagkukuha itong mga daily low kasi nga posible sa higher time frame is bullish yung bias natin. So, nagme-make sense ba? Yan yung tinutukoy ko mga lods na obvious liquidity high and low. Kasi pupunta lang kayo sa daily tapos ipa-plot nyo lang. Kunyari ito na yung current daily high natin. So, kung ano mga magiging candle natin dito, tapos meron tayong obvious liquidity na daily swing low, dahil ito na yung pinakamalapit, potentially, pwede na niyang kunin yan if malapit na siyang bumaba. Tapos pag bumaba yun, nakita natin nag-rejected na pwede mag-reverse yung market doon, pwede nang umangat yun. Tapos next day, ito naman yung target niya. Okay, nagbe-make sense ba? Natuturo ko naman sa inyo yung market session, no? So, yung ginagamit kong Asian range and London range, kasi ayoko nang pinaplot yung mga range everyday, no? Gusto ko, pagka-click ko, nandyan na kaagad tulad nito, no? Kung pupunta tayo dito sa lower time frame, then kaklik ko dito, ayan, meron na tayong London range, meron na rin tayong Asian range. Tapos ito yung New York range natin. Actually, hindi siya New York range na hanggang 12, pero pwede natin yung i-edit. So, ang gagawin lang natin is, ito kasi yung ito yung quarter theory. So, alisin ko lang to. Tapos pwede ko lagay dito is New York range. Ang New York range natin is, ito, naka-EST ako, no? Makikita nyo sa baba, ayan, nakalagay UTC -5, which is New York, no, currently. Tapos, 6 a.m., no? 6 a.m. hanggang 12 lunch. Kasi check nyo lang tong range, no? Yan, check nyo lang yan. Yan. So, makikita nyo na ngayon, meron na tayong Asian range, may London range, tapos meron na rin tayong New York range. So, para may add nyo to, punta lang kayo sa indicator, search nyo 90-minute cycle, tapos yung plus MTF. Pagka-click nyo na yan, bibigay na niya sa inyo to, 90-minute cycle, tapos i-adjust nyo lang, no? Kayo na bahala kung anong kulay gusto nyo, kasi ako, ito yung prefer ko. Kayo na bahala magano, pero yan lang, Asian range, 6 p.m. to 12 midnight, London range, no? Depende kung anong time zone nyo, pero EST to, EST. Okay? So, gawin nyo lang to, no? Sundan nyo lang tong oras na to, pati yung ginawa natin kanina. Tapos, ito yung time zone natin.
Kung nakagamit kayo ng ibang time zone, then piliin nyo lang yun. Kung plus 8 kasi Pilipinas time, yan, plus 8, positive 8, automatic na mag-a-adjust yung New York, Asian, London natin na box. Okay? Pero dapat, yung time zone nyo dito sa baba is naka-Pilipinas time. Okay? So, ayun, balik lang natin. Ayan. So, kung mapapansin natin dito, no? Ayan. Dito sa part na to, ito yung may Asian high. Ito yung pinaka-highest point ng Asian. Kasi yan yung box. Kung nasaan yung box, yun yung pinaka-highest point. So, ayan, highest point. Tapos, lowest point. Tingnan nyo maigi. Sa Asian session, nakuha yung highest niya, yung pinaka-highest point sa London session. Pagkakuha dito, nag-reverse yung market pababa, kinuha naman niya yung Asian low. Tapos pagkababa niya dito, Asian low, nagkaroon ng rejections, then nag-reverse yung market pataas ulit. Ngayon, tingnan nyo maigi, no? Andito na yung London range. Dahil hindi masyadong high to, hindi to nag-swing. Basically, nag-trend continuation. Tapos, ayan, tingnan nyo. Pag-angat niya dito, nung bumaba na yung market, after ng New York range, kinuha niya yung London low. Okay, ay mapindot. Ayan, kinuha niya yung London low. Ayan, nakita nyo. So, kung nag-short sila dito, potentially, ito yung magiging target nila. So, nagme-make sense ba ito yung Asian, London, tsaka New York? Same thing din dito, no? Tingnan nyo maigi. Ayan, nagkatugma yung daily high natin tsaka yung Asian high. Kinuha yung Asian high, pati yung previous day high. Kinuha yung dalawang yon, sabay, nag-reverse. So, the reason, at least, meron tayong confluences. So, bakit nag-reverse bigla yung market? It means, dalawang liquidity palang kinuha niya sa isang session. So, dito sa area na to, nag-reverse yung market kasi nakuha yung Asian high and daily high. Tapos, tingnan nyo, ang target niya din is yung Asian low. Nakuha niya yung Asian low na to, di ba? Now, dito, kung mapapansin natin, nagkaroon lang tayo ng inside bar na kung saan itong New York, nag-consolidated lang and hindi niya kinuha yung anything na nandito, yung high ng London or yung low ng London. So, hanggang next day, doon niya lang kinuha yung high ng London kahapon. So, ang high kasi ng London na yun mga lods is yung previous day rin natin. That's why, naging target niya yun. So, nagpatong-patong yung mga confluences natin na kung bakit gusto niya umangat at kunin itong liquidity nito, which is sobrang obvious. So, kapag alam na natin kung nasan yung mga previous daily high, weekly high, at least may idea tayo kung saan potentially pwedeng kumuha yung market. Usually, kapag malapit na siya doon, no, sabihin natin, nandito na yung market. No, nandito na yung market. So, potentially, ito na yung magiging target niya. No? Yan na yung magiging target niya kasi ito previous day, higher time frame yan. Okay? So, obviously, ito na yung magiging target niya kapag nag-long tayo dito. No? Pag malapit na tayo sa low, tulad nito, no? So, nakita natin, bumababa yung market. Now, nag-pull back. Ang magiging target natin is yung previous daily low. Okay? So, nagme-make sense ba mga lods? So, try nyo lang i-practice to, no? Pagmasdan yung maigi kung paano nagre-reverse yung market every time natatamaan yung mga time-based liquidity. Sinasabi sa inyo, pag natutunan nyo to, ito yung pinaka-easiest draw on liquidity na pwede nyong ma-plot or ma-take profit every time na nagpo-position kayo. And once na determine nyo na malapit ng kunin itong liquidity na to, then that means meron ka ng idea kung ano yung magiging direction ng market.